Isipin ang buhay ng isang taong milyonaryo na, pagkatapos ng 3 mahabang dekada ng katahimikan, nagpa siya na baguhin ang lahat. Palagi niyang tahimik na pinagmamasdan kung paano hinamak ng asawa ang dedikadong kasambahay na nagtrabaho para sa kanila. Nag-iba ang kwento ng tuluyan niyang ikasal ang babaeng dati ay kasambahay lang. Ngunit hindi niya alam na ang kilos ng empatiya na ito ay nagtago ng isang madilim at nakakagulat na lihim. Kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kasal ay magugulat sa iyo at magbubunyag ng katotohanan na hindi nahulaan ng sinuman. Manatiling nakatutok upang matuklasan kung paano humahantong ang isang tila, marangal na desisyon sa isang ganap na hindi inaasahang resulta. Una, nais kong suriin mo kung nakasubscribe ka na sa aking channel. Magiging isang kagalakan na palagi kang kasama sa paglalakbay na ito. Si Marcelo ay isang tao na, sa paglipas ng mga taon, ay nagtayo ng isang imperyo sa pananalapi. May-ari ng ilang matagumpay na kumpanya, ginawa niyang katotohanan ang mga pangarap sa kanyang pagsusumikap at katalinuhan. Siya ay nanirahan sa isang napakagandang mansyon, isang tunay na palasyo, na may malalaking bintana na papasukin ang araw at nagbibigay liwanag sa mga maluluwang na bulwagan, na pinalamutyan ng hindi mabibili ng mga piraso ng sining at marangyang kasangkapan. Ang mga hardin na nakapalibot sa mansyon ay tunay na mga obra maestra, na may mga kakaibang bulaklak at mga fountain na tila diretso sa mga fairy tale. Ngunit sa likod ng lahat ng glitz at glamour na ito, may madilim na bahagi sa kanyang personal na buhay. Ikinasal si Marcelo kay Regina, isang babaeng walang kapintasan ang hitsura. Matangkad, matikas at laging nakasuot ng pinakamagagandang damit. Si Regina ay parang isang bagay sa isang fashion magazine. Gayunpaman, ang kanyang kagandahan ay balat lamang. Sa loob, si Regina ay may malamig at walang kabuluhang puso. Tinatrato niya ang lahat ng tao sa paligid niya ng isang nakakaputol na pagmamataas, na para bang lahat ay mas mababa sa kanya. Nawala ang ngiti na isinuot niya sa mga sosyal na kaganapan nang magsara ang mga pinto at bumalik siya sa bahay. Sa parehong bahay, nagtrabaho si Clara, isang hamak at dedikadong kasambahay na nagsilbi sa pamilya ng mahigit 3 dekada. Si Clara ay kabaliktaran ni Regina sa lahat ng paraan. Maliit at simple, na nakatali ang buhok sa isang bun at kalyo ang mga kamay mula sa trabaho. Si Clara ay may isang maingat na kagandahan, na makikita sa kanyang magiliw na mga mata at ang kanyang taimtim na ngiti. Inalagaan niya ang bawat detalye ng mansyon ng walang katulad na pagmamahal at dedikasyon, na para bang ang bawat sulok ng bahay na iyon ay bahagi ng sarili niyang kaluluwa. Simula nang unang pumasok si Clara sa mansyon na iyon, buong-buo niyang inialay ang sarili sa pamilya ni Marcelo. Siya ay naglilinis, nagluluto, nag-alaga sa hardin, at madalas ay isang tahimik na katiwala kay Marcelo, na natagpuan ang kanyang presensya na isang pambihirang mapagkukunan ng kaginhawaan. Naalala ni Clara ang bawat kaarawan, bawat espesyal na petsa, at palaging may magiliw na salita o kilos ng pagmamahal sa mga miyembro ng bahay, kahit na hindi ito nasusuklian. Gayunpaman, hindi nakilala ni Regina ang halaga ni Clara. Para sa kanya, si Clara ay isang utusan lamang, isang taong dapat pamunuan at pamunuan. Patuloy na pinahiya ni Regina si Clara, pinupuna ang kanyang trabaho, minamaliit ang kanyang hitsura at itinatanggi pa ang kanyang mga sandali ng pahinga. Gayunpaman, tiniis ni Clara ang lahat ng may pagtitiis at dignidad, nang hindi nawawala ang kanyang kalmado o kabaitan. Si Marcelo naman ay tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Nakita niya ang tunay na diwa ni Clara, ang mabait na puso at ang pagiging matatag nito. Nakilala niya na, habang si Regina ay nagdala lamang ng lamig at kayabangan sa kanyang buhay, si Clara ang tunay na kaluluwa ng bahay na iyon. Gayunpaman, nakulong sa isang kasal ng kaginhawahan at may pampublikong imahe upang mapanatili, hindi alam ni Marcelo kung paano mamagitan. Sa kabila ng karangyaan sa paligid, ang mansyon ay isang lugar ng patuloy na pag-igting, kung saan si Clara ay nagniningning na parang tanglaw ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa bawat araw na lumilipas, mas naramdaman ni Marcelo ang paghanga kay Clara, na kahit na sa harap ng kahirapan ay patuloy na nagpalaganap ng kabutihan at dedikasyon. At kaya, ang kwento ay nagbukas, na ang bawat karakter ay nakulong sa kanilang sariling papel, hanggang sa sandaling nagpa siya ang kapalaran na mamagitan.
Si Marcelo at Regina ay nagpakasal ng bata, sa isang kasal na inayos ayon sa mga interes sa pananalapi. Ang unyon ay inayos ng kanilang mga pamilya, na nakita ang kasal bilang isang pagkakataon upang pagsamahin ang mga kapalaran at palawakin ang impluensya. Si Marcelo, isang promising at ambisyosong binata, ay tinanggap ang kaayusan na may pag-asang, sa paglipas ng panahon, sila ni Regina ay makakagawa ng isang bagay na higit pa sa isang alyansa ng kaginhawahan. Naniniwala siya na ang pag-ibig ay maaring lumitaw sa pagitan nila, tulad ng isang usbong na tumutubo sa tigang na lupa. Si Regina, sa kabilang banda, ay palaging walang kabuluhan at hinihingi. Mula pagkabata, nasanay na siyang maging sentro ng atensyon, na matanggap ang lahat ng gusto niya sa isang simpleng pagpitik ng kanyang mga daliri. Ang kanyang kagandahan ay napakaganda, at ginamit niya ito sa kanyang kalamangan, pagmamanipula at pagkontrol sa mga nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, sa likod ng kaakit-akit na harapan, mayroong isang malamig at mapagkwenta na personalidad, na tinatrato ang lahat ng may paghamak. Nakita ni Regina ang mga tao bilang mga piraso sa isang laro, kapaki-pakinabang lamang hanggat natupad nila ang kanyang mga layunin. Sa sandaling lumipat sila sa napakalawak na mansyon, sinimulan ni Regina na ipataw ang kanyang kalooban. Pinalamutian niya muli ang bawat silid ayon sa kanyang labis na panlasa, na binago ang bahay sa isang extension ng kanyang sariling imahe. Ang lahat ay kailangang maging perpekto, na sumasalamin sa kanyang pangunawa sa kataasan. At sa kapaligirang ito ng karangyaan at kasaganaan na natagpuan ni Clara, ang dedikadong kasambahay, ang kanyang sarili na naglilingkod sa mag-asawa. Si Clara ang personifikasyon ng kababaang loob at dedikasyon. Mula sa unang araw, walang sawa siyang nagsumikap para mapanatiling maayos ang mansyon, na may pagtitiis at kabaitan sa bawat kapritso ni Regina. Gayunpaman, tila walang sapat para sa asawa ni Marcelo. Pinuna ni Regina si Clara para sa lahat, mula sa paraan ng pagpapakintab niya ng mga kasangkapan hanggang sa paraan ng paghahanda niya ng mga pagkain. Araw-araw ay isang labanan para kay Clara, na, sa kabila ng mga kahihiyan, pinananatiling buo ang kanyang dignidad. Si Marcelo, bagamat isang taong kakaunting salita, ay pinagmamasdan ang lahat sa katahimikan. Siya ay isang palaisipan, na ang kanyang ekspresyon ay palaging hindi malalampasan, na nagtago ng mga damdamin at kaisipan na kumulo sa loob niya. Nakita niya kung paano tratuhin ni Regina si Clara at ang iba pang mga empleyado, at labis itong nabagabag sa kanya. Gayunpaman, nadama ni Marcelo na nakulong sa isang walang pag-ibig na pag-asawa, kung saan ang kanyang mga pagtatangka na baguhin ang dinamika, ay patuloy na pinipigilan ng dominanteng personalidad ni Regina. Sa kabila ng kanyang reserba, nagkaroon si Marcelo ng matinding paghanga kay Clara. Napansin niya kung paano niya hinarap ang bawat hamon ng may tahimik na lakas at kabaitan na hindi natitinag. Si Clara ay kabaliktaran ni Regina sa bawat aspeto, at ito ay nagpalaki lamang ng paghanga ni Marcelo sa kanya. Nagtataka siya kung paanong ang isang tao ay magtitiis ng napakaraming kalupitan at patuloy pa rin sa pagpapakita ng labis na liwanag at pag-asa. Si Regina, bulag sa kanyang pagmamataas, ay hindi napagtanto kung ano ang nangyayari sa ilalim ng kanyang sariling bubong. Sigurado siya sa kanyang posisyon at sa kontrol niya sa lahat. Gayunpaman, sa bawat araw na lumilipas, lumalawak ang kailaliman sa pagitan nila ni Marcelo, puno ng lamig at kawalan ng emosyonal na koneksyon. Ginugol ni Marcelo ang mga gabing walang tulog, na nagmumuni-muni sa kanyang buhay, sa kanyang pag-asawa at sa mga desisyong ginawa niya. Nangarap siya ng ibang kinabukasan, isang kinabukasan kung saan nangingibabaw ang pagmamahal at paggalang sa interes at pagmamanipula. Sa Clara, nakita niya ang isang posibilidad, isang kislap ng pag-asa sa gitna ng dilim na bumabalot sa kanyang buhay. Kaya't nagpatuloy ang nakagawian sa mansyon, kung saan si Regina ay nagpapataw ng kanyang kalooban. Tinitiis ito ni Clara ng may dignidad at si Marcelo ay nagmamasid sa katahimikan, naghihintay sa pagkakataong bibigyan siya ng tadhana ng pagkakataong gawing katotohanan ang kanyang mga pangarap. Ang tensyon ay nasa himpapawid, tulad ng isang bagyo na sasabog, at ang lahat ng mga karakter ay nakakulong sa isang laro ng solitaryo, naghihintay sa sandali kung kailan magbabago ang kanilang buhay magpakailanman. Patuloy na pagpapahiya.
Hindi pinalagpas ni Regina ang pagkakataong hamakin si Clara. Mula nang magising si Clara, bago pa man sumikat ang araw, hanggang sa huling sandali ng gabi, nakahanap si Regina ng mga paraan para punahin siya. Kung nilinis ni Clara ang mga silid, sinabi ni Regina na hindi niya ito ginawa ng tama, na nagtuturo ng isang haka-haka na butil ng alikabok sa ilang nakalimutang sulok. Kung si Clara ay naghanda ng pagkain ng buong pag-ingat, ipinahayag ni Regina na ito ay walang lasa, na itinapon ang plato sa isang tabi ng may paghamak. Sinimula ni Regina na ipaalala kay Clara ang kanyang mababang posisyon sa bawat hakbang. Sa mga gala dinner, kapag ang bahay ay puno ng mahahalagang bisita, si Regina ay gagawa ng masasamang komento tungkol kay Clara ng malakas, para marinig ng lahat. Nakakakilabot ang sopas na ito, Clara. Matututo ka ba kung paano ito lutuin ng maayos? Sabi ni Regina na may malamig na ngiti sa labi. Si Clara, na nakapikit ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga kamay, ay kumaway lang at bumalik sa kusina, kung saan ang tahimik na luha ay umagos sa kanyang mukha. Mas malupit pa ang mga personal na insulto. Pinuna ni Regina ang itsura ni Clara, pinagtatawanan ang simpleng damit at nakatali ang buhok. Mukha kang matandang babae, Clara. Hindi ka man lang makapagbihis ng maayos. Hindi ka takatakang walang nagkakagusto sa iyo, sabi ni Regina na tumatawa ng sarkastiko. Gayunpaman, dinala ni Clara ang lahat ng may dignidad. Alam niya na ang pagtugon o pag-away ay magpapalala lamang sa sitwasyon. Sa halip, nakatuon siya sa kanyang trabaho, pinananatiling mataas ang kanyang ulo at ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Nagustuhan din ni Regina na gumawa ng mga nakakahiyang sitwasyon para kay Clara. Minsan, sa isang pool party, inutusan ni Regina si Clara na maghain ng mga inumin na nakasuot ng uniforme na malinaw na masyadong masikip. Nagtawanan at nagbulungan ang mga panauhin, ngunit napanatili ni Clara ang kanyang kalmado, maingat na naglalakad at naglilingkod sa lahat ng may magiliw na ngiti, kahit na ang kanyang mukha ay nag-apoy sa kahihiyan. Sa kabila ng lahat ng mga kahihiyang ito, hindi nawala ang kabaitan ni Clara. Itinuring niya ang bawat insulto bilang patunay ng kanyang sariling lakas sa loob. Sa tuwing minamaliit siya ni Regina, ipinaalala ni Clara sa kanyang sarili na ang kanyang dignidad ay hindi nakasalalay sa mga salita ng iba. Naniniwala siya na, sa kaibuturan, ang talagang mahalaga ay ang sarili niyang puso at ang paraan ng pakikitungo niya sa iba. Si Regina naman ay tila pinapakain ang kapangyarihang ginamit niya kay Clara. Habang pinipigilan ni Clara ang pagsuko sa put at pait, lalo pang sinubukan ni Regina na sirain siya. Para itong isang malupit na laro, kung saan determinado si Regina na manalo, anuman ang halaga. Si Marcelo, na pinagmamasdan ang lahat sa katahimikan, ay nakaramdam ng magkahalong paghanga at lungkot. Nakita niya ang lakas ni Clara at ang kalupitan ni Regina, at inisip niya kung paano magtitiis ng ganito ang sinuman. Gusto niyang makialam, ngunit alam niyang ang anumang pagtatangka ay maaring maging mas mahirap para kay Clara. Kaya, patuloy siyang nagmamasid, naghihintay ng tamang sandali para kumilos. Si Clara, gaano man kahirap ang kanyang sitwasyon, nakahanap ng aliw sa maliliit na bagay. Ang huni ng mga ibon sa umaga, ang banayad na simoy ng hangin na pumapasok sa bintana ng kusina, ang amoy ng sariwang tinapay na lumalabas sa horno, ang maliliit na kasyahang ito ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. At higit sa lahat, ang pag-asa na balang araw, ang kanyang kabaitan at katatagan ay masusuklian. Ang patuloy na kahihiyan ay isang pang-araw-araw na pagsubok, isang pagsubok sa pagkatao na hinarap ni Clara ng may tapang at determinasyon. At habang si Regina ay patuloy na naghahatid ng kanyang malupit na suntok, si Clara ay nanatiling matatag, isang bato ng kabaitan sa gitna ng isang unos ng kasamaan. Si Marcelo ay nagmamasid sa katahimikan. Sa loob ng 30 taon, tahimik na pinagmamasdan ni Marcelo ang sitwasyon. Nakita niya ang tunay na diwa ni Clara at nakilala niya ang kabaitan at katatagan nito. Ang bawat araw ay isang tahimik na patutuo sa kanyang pasensya at katapangan. Si Marcelo, isang taong kakaunti ang pananalita, ay ginustong manatili sa mga anino, nagmamasid at nagmumuni-muni sa buhay na kanyang binuo. May pag-asa siyang, sa paglipas ng panahon, maaring magbago si Regina, ngunit ang mga pag-asang iyon ay naglaho sa paglipas ng mga taon.
Ilang oras ang ginugol ni Marcelo sa kanyang opisina, isang marangyang pinalamutyan na silid na may mga mahogani na bookshelf na puno ng mga libro, at istante na pinalamutyan ng mga parangal at larawan ng mga nakaraang sandali. Doon, sa gitna ng mga papel at katahimikan, napagnilayan niya ang kanyang buhay. Iniisip niya kung paano niya hinayaan na umabot sa puntong ito ang mga bagay, kung paano naging malamig, walang pag-ibig na pagsasama ang kanyang kasal. Naalala niya noong bata pa siya, puno ng ambisyon at pangarap. Nang tanggapin niya ang arranged marriage nila ni Regina, naniwala siyang, pagdating ng panahon, mamahalin nila ang isa't isa. Ngunit si Regina, sa kanyang kalamigan at pagmamataas, ay binago ang kanilang tahanan sa isang lugar ng patuloy na pag-igting. Ang tanging ilaw sa bahay na iyon ay si Clara, kasama ang kanyang tahimik na kabaitan at hindi natitinag na dedikasyon. Pinagmamasdan ni Marcelo si Clara nang may paghanga. Hindi siya nagreklamo, kahit na pinahiya siya ni Regina sa harap ng mga bisita. Ipinagpatuloy ni Clara ang kanyang gawain ng may kagandahang loob at dignidad na humahanga kay Marcelo. Nakita niya kung paano niya inalagaan ang bawat detalye sa bahay, na para bang may inaasikaso siyang sagrado. Ang kanyang presensya ay isang kapansin-pansing kaibahan sa pagiging malamig ni Regina, at si Marcelo ay nagsisimula ng mapagtanto kung gaano kahalaga sa kanya si Clara. Ang pagliko ng tadhana. Pagkatapos ng 30 taon ng kahihiyan at katahimikan, ang kapalaran ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon. Si Regina, na parating walang talo, ay nagsimulang magkasakit. Sa una, sinubukan niyang itago ang kanyang kahinaan, pinapanatili ang harapan ng isang walang awa at kontroladong babae. Ngunit, unti-unti, ang sakit ay pumalit sa kanyang katawan, at si Regina, na hindi kailanman nagpakita ng habag, ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili na mahina. Ang mansyon, na noon pa man ay pinangyarihan ng tensyon, ay tahimik at walang laman. Tinawag ang mga doktor, ngunit wala silang magagawa. Ang sakit ay mabilis na umunlad, na naging dahilan upang maging mahina si Regina. Magkahalong lungkot at ginhawa ang nararamdaman ni Marcelo sa kabila ng lahat ng lamig na namagitan sa kanila. Kalungkutan sa pagkawala ng isang buhay at kaginhawaan sa pagtatapos ng pagdurusa na ipinataw ni Regina sa lahat ng nasa paligid niya. Noong mga huling araw ni Regina, inalagaan siya ni Clara ng may parehong dedikasyon at kabaitan na palagi niyang ipinapakita. Si Regina, sa kanyang kamatayan, ay nagkaroon ng sandali ng kalinawan at nakita ang tunay na diwa ni Clara sa unang pagkakataon. Sa huling buntong hininga, humingi ng tawad si Regina, isang salitang hindi pa niya binibitawan noon. Luhaang hinawakan ni Clara ang kamay ni Regina at pinatawad, dahil ganoon siya kakayang magpatawad kahit ang mga malupit sa kanya. Sa pagkamatay ni Regina, bumagsak sa malalim na katahimikan ang bahay. Si Marcelo, na ngayon ay malaya na sa pang-api na ipinataw ng kanyang asawa, ay nagsimulang makakita ng buhay na may iba't ibang mga mata. Lalong naging mahalaga sa kanya ang presensya ni Clara, na noon pa man ay isang tanglaw ng kabaitan at pag-asa. Napagtanto ni Marcelo na ang tunay na kayamanan ay wala sa material na mga bagay, kundi sa mga tao sa paligid natin at sa pagmamahal na pinagsaluhan natin. Ang bahay, na dating lugar ng pag-igting at lamig, ay nagsimulang magbago. Nagpasya si Marcelo na gumawa ng mga pagbabago, hindi lamang sa dekorasyon, kundi sa paraan ng kanyang pamumuhay. Nagsimula siyang gumugol ng mas maraming oras kay Clara, nakikinig sa kanyang mga kwento, natututo tungkol sa kanyang buhay, at tumuklas ng bagong pananaw sa mundo. Ang kanilang relasyon, na dating minarkahan ng katahimikan at distansya, ay nagsimulang mamulaklak sa isang bagay na maganda at malalim. Ang pagliko ng kapalaran ay minarkahan ang simula ng isang bagong panahon sa buhay nina Marcelo at Clara. Nagsimula silang bumuo ng isang buhay na magkasama, batay sa paggalang, kabaitan at pagmamahal. Ang mansyon, na dating simbolo ng kayamanan at kayabangan, ay naging isang tahanan na puno ng init at kagalakan. At kaya, pagkaraan ng 30 taon ng katahimikan at kahihiyan, natagpuan nina Marcelo at Clara ang kaligayahang laging naghihintay sa kanila, na nakatago sa mga anino ng sakit at pag-asa. Salamat Marcelo. Sa pagkamatay ni Regina, ang mansyon ay bumagsak sa isang bagong kapaligiran, na minarkahan ng isang walang uliran na katahimikan. Si Marcelo,
na nakakaramdam ng malaking bigat na inaalis sa kanyang mga balikat, ay nagsimulang magmuni-muni sa lahat ng nangyari sa mga nakaraang taon. Alam niyang malaki ang utang na loob niya kay Clara, na nagtiis ng maraming taon ng kahihiyan at pinanatili pa rin ang dignidad at kabaitan nito. Isang araw, habang nag-alaga si Clara ng mga halaman sa hardin, nilapitan siya ni Marcelo. Pinaliwanagan ng araw ng hapon ang kanyang mukha, na inihayag ang mga tanda ng oras at ang mga tahimik na laban na kanyang nakipaglaban. Napatingin sa kanya si Clara, nagulat nang makita siya doon. Napakalapit at iba ang ekspresyon ng mukha. Si Marcelo, na may banayad ng ngiti, ay nagsimulang magsalita. Clara, all these years I watched everything in silence. Nakita ko ang iyong dedikasyon, iyong pasensya at iyong lakas, kahit sa pinakamahirap na sandali. Maaring maging malupit si Regina, ngunit hindi mo hahayaang baguhin iyon kung sino ka. Ang iyong kabaitan at katatagan ay palaging lubos na humahanga sa akin. Si Clara, na nagniningning ang mga mata, ay pinakinggan ng mabuti ang bawat salita. Nagpatuloy si Marcelo, puno ng emosyon ang boses. Gusto kong malaman mo kung gaano ako nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo, para sa bahay na ito at para sa akin. Ikaw ang liwanag sa gitna ng kadiliman, ang pag-asa sa panahon ng kawalan ng pag-asa. Hindi ko pa ito na ipahayag noon, ngunit ngayon, sa pagkawala ni Regina, pakiramdam ko ay oras na para sabihin sa iyo kung gaano kakahalaga sa akin. Ang mga salita ni Marcelo ay nakaantig ng husto sa puso ni Clara. Palagi niyang alam na nanonood ito, ngunit hindi niya akalain na may ganoong kalaking paghanga ito sa kanya. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa kalungkutan, kundi ng kaginhawahan at pasasalamat. Ang proposal ng kasal. Pagkalipas ng mga araw, nagpasya si Marcelo na oras na para gumawa ng hakbang pasulong. Nagplano siya ng isang espesyal na hapunan sa hardin, sa ilalim ng mga bituin. Ang lugar ay pinalamutyan ng maganda ng malalambot na mga ilaw at sariwang bulaklak, na lumikha ng isang mahiwagang kapaligiran. Si Clara, na hindi alam kung tungkol saan, ay dumating sa lugar at namangha sa kagandahan ng kanyang paligid. Nakangiting sinalubong siya ni Marcelo na magara ang pananamit. Umupo sila at kumain ng masarap na pagkain, na inihanda ng buong ingat. Sa hapunan, nag-usap sila tungkol sa iba't ibang mga bagay, pag-alala sa mga sandali ng nakaraan at pangangarap tungkol sa hinaharap. Nang malapit nang matapos ang hapunan, tumayo si Marcelo at kislap ang mga mata. Hinawakan niya ang mga kamay ni Clara. Clara, panimula niya, ang kanyang boses ay matatag at nagmamalasakit. Alam mo na lagi kong hinahangaan ang iyong lakas at ang iyong pagkatao. Isa kang pambihirang babae, at naniniwala ako na magkasama nating mahahanap ang kaligayahang pareho nating hinahanap. Gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa tabi mo, pagbabahagi ng magagandang sandali, at paglampas sa mga pagsubok na darating. Clara, papayag ka bang pakasalan ako? Gulat na gulat si Clara, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang mga salita ni Marcelo ay umalingaw-ngaw sa kanyang puso, na pinupuno siya ng saya at pag-asa. Hindi niya inasahan na may mangyayaring ganito, lalo na pagkatapos ng maraming taon ng paghihirap. Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata, at may emosyonal na ngiti. Sumagot siya. Marcelo, tanggap ko. Tinatanggap ko ito ng buong puso. Si Marcelo, na punong-puno din ng luha, ay naglagay ng maselang singsing sa daliri ni Clara, na sumisimbolo sa simula ng bagong paglalakbay na magkasama. Niyakap nila ang isa't isa, naramdaman ang init at pagmamahal na nagbuklod sa kanila. Ang nakapaligid na hardin ay tila lalong lumiwanag, na sumasalamin sa kaligayahan na pumupuno ngayon sa kanilang buhay. Kaya, sa isang simpleng kahilingan, nagsimulang bumuo ng bagong kwento sina Marcelo at Clara ng magkasama, na minarkahan ng pagmamahal, paggalang at pasasalamat. Ang mansyon, na dating simbolo ng sakit at pagdurusa, ay naging tahanan ng pag-ibig at kagalakan. At sa wakas, pagkaraan ng maraming taon, natagpuan nilang dalawa ang kaligayahang lagi nilang hinahanap, magkatabi. Ang bagong buhay ng kasal. Nagpasya sina Marcelo at Clara na magpakasal sa isang matalik na seremonya, na napapaligiran lamang ng kanilang malalapit na kaibigan at ilang miyembro ng pamilya. Ang hardin ng mansyon,
na dating isang lugar ng pormalidad at distansya, ay napalitan ng isang puwang ng init at kagandahan. Pinalamutyan ng mga makukulay na bulaklak ang lugar, at ang malambot na liwanag sa gabi ay lumikha ng isang kaakit-akit at nakakaingganyang kapaligiran. Si Marcelo, na nakasuot ng eleganteng suit, at si Clara, sa simple at magandang damit, ay nagpalitan ng mga panata ng pagmamahal at pangako sa ilalim ng lilim ng mga sinaunang puno. Naging emosyonal ang seremonya. Si Clara, ang kanyang mga mata na nagniningning sa kaligayahan, ay sinabi ang kanyang mga panata sa isang tinig na matatag ngunit puno ng damdamin. Marcelo, ikaw ang naging silent strength ko for all these years. Ngayon, nangangako ako na maging iyong kapareha, iyong pinagkakatiwalaan, iyong kaibigan at iyong pagmamahal. Magkasama, gagawin nating mahalagang alaala ang bawat sandali, bawat hamon sa pagkakataon, at bawat araw sa pagdiriwang ng ating pagmamahalan. Si Marcelo, na humawak sa mga kamay ni Clara, ay tumugon na may sinakal na boses. Clara, ikaw ang personifikasyon ng kabaitan at katatagan. Nangangako akong mamahalin, igagalang at susuportahan ka sa bawat yugto ng ating buhay. Ngayon, hindi lamang kita tinatanggap bilang aking asawa, ngunit bilang aking kapantay, ang aking inspirasyon at ang aking dahilan sa pagiging. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng masaya at mainit na pagtanggap. Nagtuos ang mga panauhin sa bagong buhay na sisimulan na nina Marcelo at Clara, na hilingin sa kanila ang lahat ng pagmamahal at kaligayahan sa mundo. Si Clara, na maraming taon sa likod ng mga eksena, ngayon ay nasa spotlight, hindi bilang empleyado, kundi bilang pinakamamahal na asawa ni Marcelo. Sa kasal, ang mansyon, na dating tagpo ng pagdurusa para kay Clara, ay naging isang tunay na tahanan ng pag-ibig at paggalang. Si Clara ay kumuha ng bagong tungkulin, hindi na bilang isang empleyado, kundi bilang katuwang sa buhay ni Marcelo. Pinalamutyan niya ang bahay ng mga personal na ugnayan, pinupuno ang bawat sulok ng pagmamahal at kagalakan. Ang kusina, na dating pinaghirapan, ay naging sentro ng tawanan at usapan habang magkasamang nagluluto sina Clara at Marcelo, sumusubok ng mga bagong recipe at ninanamnam ang bawat sandali. Sinimulan ni Clara ang pag-alaga sa hardin ng may panibagong sigasig, ang pagtatanim ng mga bulaklak at mga puno ng prutas na sumisimbolo sa isang bagong simula. Inialay din niya ang kanyang sarili sa mga proyekto ng komunidad, pagtulong sa mga nangangailangan, na may parehong kabaitan at habag na palagi niyang ipinapakita. Si Marcelo naman ay nakatagpo ng bagong kagalakan sa paggugol ng oras kasama si Clara. Muling natuklasan ang maliliit na kasiyahan sa buhay na dati ay hindi niya tinakasan. Ang pahayag, pagkatapos ng kasal, sa isang tahimik na gabi, si Marcelo at Clara ay nakaupo sa balkonehe, nanonood ng mga bituin. Ang katahimikan ay komportable, isang patunay ng pakikipagsabuatan sa pagitan nila. Sa sandaling iyon ay nagpasya si Clara na ibahagi ang isang bagay na matagal na niyang itinago sa kanyang puso. Marcelo, simula niya, mahina ang boses, may kailangan akong sabihin sa iyo. Palagi kong alam ang nararamdaman mo para sa akin. Nakita ko ito sa iyong mga mata, sa maliliit na kilos ng kabaitan, at sa mga sandaling tahimik mo akong ipinagtanggol. Pero, as much as I realized, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng lakas ng loob na harapin si Regina at baguhin ang sitwasyon. Napatingin sa kanya si Marcelo, nagulat. Clara, I always wanted to do more pero hindi ko alam kung paano. Natatakot ako na ang anumang aksyon na gagawin ko ay magpapalala sa iyong sitwasyon. Ngumiti si Clara, bahagyang hinawakan ang kanyang kamay. Alam ko iyan, Marcelo. Alam niyang ang kanyang pananahimik ay isang paraan ng proteksyon. At gayon paman, palagi akong palihim na humahanga sa iyo. Ang iyong pasensya, ang iyong tahimik na lakas. Ikaw ang aking parola sa gitna ng bagyo. Gusto ko lang malaman mo iyon. Naramdaman ni Marcelo ang isang alon ng emosyon na sumalakay sa kanyang puso. Ang mga salita ni Clara, na tapat at puno ng pagmamahal, ay nagpapatunay sa lahat ng gusto niyang marinig. Hinila siya nito palapit, hinawakan siya ng mahigpit sa kanyang mga braso. Clara, lagi kitang hinahangaan at minahal, kahit hindi ko maipahayag. Ngayong magkasama na tayo, ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat para mapasaya ka at maprotektahan ka.
Salamat sa pagbabahagi nito sa akin. Ibig sabihin higit pa sa alam mo. Ang pagbubunyag ni Clara ay lalong nagpatibay sa kanilang ugnayan. Ang pag-unawa na pareho silang nagtatanim ng damdamin para sa isa't isa sa lahat ng mga taon ng paghihirap ay nagdulot ng bagong antas ng pagpapalagayang loob at pag-unawa. Magdamag silang nag-usap, nagtatawanan at nagpaplano ng hinaharap. Tiyak na, magkasama, haharapin nila ang anumang hamon at bumuo ng isang buhay na puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ang bagong buhay nina Marcelo at Clara ay hindi lamang isang masayang pagtatapos, ngunit isang magandang simula. Bawat araw ay pagdiriwang ng kanilang pagmamahalan at katatagan, isang testamento na kahit sa pinakamahihirap na sitwasyon, laging nangingibabaw ang kabaitan at tunay na pagmamahal. Isang bagong pamilya. Sina Marcelo at Clara, na ngayon ay kasal at namumuhay na puno ng pagmamahalan at pag-unawa, ay nagsimulang mag-isip kung paano nila mapapalawak ang kanilang kaligayahan. Napagpasyahan nila ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito ay ibahagi ang kanilang tahanan at pagmamahal sa mga bata na nangangailangan ng pamilya. Pagkatapos ng ilang talakayan at maraming pagmumuni-muni, nagpasya silang magpatibay. Ang paglalakbay sa pag-ampon ay kapanapanabik at mapaghamong. Bumisita sina Marcelo at Clara sa ilang mga ampunan, nakilala ang maraming bata at dumaan sa isang mahigpit na proseso ng pagsusuri. Isang maaraw na araw, sa pagbisita sa isang lokal na orphanage, nakilala nila ang dalawang bata na magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Lucas, isang 8 taong gulang na batang lalaki na may nakakahawang ngiti, at Sofia, isang 6 na taong gulang na batang babae na may maliwanag, mausisa na mga mata. Ang unang pagpupulong ay nakapagtataka. Sina Lucas at Sofia, na sa una ay nahihiya, ay naging comfortable kay Marcelo at Clara. Ang mga bata, na nawalan ng mga magulang sa isang malagim na aksidente, ay natagpuan kina Marcelo at Clara hindi lamang ang mga bagong magulang, kundi pati na rin ang isang bagong pag-asa para sa isang masayang kinabukasan. Natapos ang adoption at sa wakas ay iniuwi na sina Lucas at Sofia. Ang mansyon, na dating lugar ng katahimikan at masasakit na alaala, ngayon ay umalingaw-ngaw sa tawanan, pagtakbo at mga laro. Pinalamutyan ni Clara ang mga silid ng mga bata ng maliliwanag na kulay at mga laruan, na lumilikha ng isang nakakaengganyo at masayang kapaligiran. Si Marcelo, na palaging isang seryoso at reserbang tao, ay natagpuan ang kanyang sarili na nagbago sa pamamagitan ng presensya ng mga bata. Ilang oras siyang naglalaro ng football kasama si Lucas sa hardin, at tinutulungan si Sofia na gumawa ng mga puzzle. Si Clara naman ang nagturo kay Sofia kung paano magluto at magbasa ng mga kwento kay Lucas bago matulog. Ang bahay ay puno ng buhay, at bawat araw ay nagdadala ng mga bagong pakikipagsapalaran at mahahalagang sandali. Ang mga katapusan ng linggo ay nakatuon sa mga aktibidad ng pamilya. Nagkaroon sila ng mga piknik sa parke, bumisita sa mga museo at sabay na nanood ng mga pelikula. Nakakahawa ang saya nina Lucas at Sofia, na nagdulot ng pagbabago sa mansyon at pinupuno ang puso nina Marcelo at Clara ng kaligayahan at pasasalamat. Binalikan ang nakaraan. Isang araw, habang inaayos ang atik, natagpuan ni Clara ang isang lumang kahon, na natatakpan ng alikabok. Sa loob ng kahon, mayroong ilang mga alaala mula sa nakaraan, kabilang ang mga larawan, mga sulat at isang lumang diary na pag-aari ni Regina. Naintriga, sinimulan ni Clara na basahin ang tala-arawan, na natuklasan ang mga madilim na lihim na itinatago ni Regina sa lahat ng mga taon na iyon. Sa diary, lantarang sinabi ni Regina ang tungkol sa kasal nila ni Marcelo. Inilarawan niya kung paano isinaayos ang kasal para sa mga pinansyal na interes, na walang tunay na pag-ibig na kasangkot. Palaging alam ni Regina ang damdamin ni Marcelo para kay Clara at, sa pagdaig ng paninibugho at takot na mawala ang kanyang katayuan, ginawa niya ang lahat para manatili si Clara sa posisyon ng pagkaalipin. Ibinunyag sa mga tala-arawan ang tunay na ugali ni Regina. Minamanipula niya ang mga sitwasyon upang mapahiya at mamaltrato si Clara, sa paniniwalang, sa pamamagitan ng pagpapanatiling mababa sa kanya, magagawa niyang panatilihin si Marcelo sa kanyang tabi. Natakot si Regina na, kung magiging ganoon din si Clara, mawawalan siya ng kontrol kay Marcelo at, dahil dito, ang kanyang katayuan at kapangyarihan.
Binasa ni Clara ang diary na may halong lungkot at ginhawa. Ang kalungkutan ay nagmula sa pagtuklas sa lawak ng kalupitan ni Regina, ngunit ang kaginhawahan ay nagmula sa huli na pag-unawa sa mga dahilan sa likod ng labis na pagdurusa. Ibinahagi niya ang kanyang mga natuklasan kay Marcelo, na nagulat ngunit nagpapasalamat din na sa wakas ay nagkaroon ng paliwanag para sa pag-ugali ni Regina. Nagpasya sina Marcelo at Clara na gamitin ang mga paghahayag na ito bilang isang katalista upang higit na palakasin ang kanilang pagmamahalan at pagsasama. Nakatuon sila sa paglikha ng kapaligiran ng pagmamahal, paggalang at katapatan para kina Lucas at Sofia, na tinitiyak na lumaki ang mga bata sa isang tahanan na puno ng suporta at pangunawa. Binago ng presensya nina Lucas at Sofia ang buhay nina Marcelo at Clara, na nagdulot ng saya at pagpapanibago sa mansyon. Ang mga tawa ng mga bata, mga sandali ng pagmamahalan at mga pakikipagsapalaran ng pamilya ay napuno ng mga puwang na dating minarkahan ng katahimikan at sakit. At, sa muling pagbabalik tanaw sa nakaraan, natagpuan nina Clara at Marcelo ang lakas upang bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan na puno ng pagmamahalan. Pagtagumpayan ang mga multo ng nakaraan. Sina Marcelo at Clara, na determinadong iwanan ang mga anino na bumabagabag sa kanilang buhay, ay nagpasya na harapin ang nakaraan ng buong puso. Ang pagbubunyag ng diary ni Regina, bagamat masakit, ay nagsilbing turning point sa kanilang dalawa. Sa halip na hayaan ang mga masasakit na alaala na patuloy na masaktan, ginamit nila ang mga ito bilang isang puwersang nagtutulak upang mas patibayin ang kanilang pagsasama at baguhin ang kanilang buhay. Si Clara, sa kanyang likas na karunungan at kabaitan, ay tumulong kay Marcelo na makahanap ng kapayapaan sa loob. Ilang gabi silang nag-uusap, inaalala ang mga mahihirap na panahon, ngunit ipinagdiriwang din ang maliliit na tagumpay na nagdala sa kanila sa kinaroroonan nila. Si Marcelo naman ay nag-alok kay Clara ng emosyonal na suporta na laging nararapat sa kanya, na nagpapakita ng kanyang sarili na naroroon at handang makinig at ibahagi ang kanyang nararamdaman. Upang madaig ang mga multo ng nakaraan, pinagtibay nina Marcelo at Clara ang pang-araw-araw na gawin ng pasasalamat at pagninilay-nilay. Ang bawat umaga ay nagsimula sa isang sandali ng magkasanib na pagmumuni-muni, kung saan pareho silang nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa lahat ng mayroon sila, mula sa mga simpleng kagalakan ng pang-araw-araw na buhay hanggang sa pinakamahalagang tagumpay. Ang mga kasanayang ito ay hindi lamang nakatulong sa kanila na mapanatili ang isang positibong pananaw, ngunit pinalakas din ang kanilang emosyonal na ugnayan. Napagpasyahan din nina Marcelo at Clara na gawing espasyo ng pag-ibig at pagpapagaling ang mansyon, isang simbolo ng kanilang masakit na nakaraan. Inayos nila ang mga silid, pinupuno ang mga ito ng makulay na kulay at masasayang alaala. Ang mga dingding ay pinalamutyan ng mga larawan ng pamilya, mga masasayang sandali na nakunan at na-immortal, na nagbibigay liwanag sa pag-ibig at kagalakan na ngayon ay tumatago sa kanilang buhay. Binago ni Clara ang hardin sa isang kanlungan ng kapayapaan, nagtanim ng mga bulaklak na sumasagisag sa pag-renew at paglago. Siya at si Marcelo ay gumugol ng maraming oras sa pag-aalaga ng mga halaman ng magkasama. Ginagamit ang oras na ito upang mag-usap at makipag-ugnayan muli. Ang hardin, na dati ay isang magandang espasyo, ngayon ay isang santuwaryo ng katahimikan at pagmamahal. Higit pa rito, nagpasya sina Marcelo at Clara na humingi ng therapy sa mga mag-asawa upang harapin ang mga trauma at higit na mapatibay ang kanilang relasyon. Ang therapy ay nakatulong sa kanila na mas maunawaan ang isa't isa at bumuo ng mga kasanayan sa komunikasyon na makaiwas sa mga hindi pagkakaunawaan at salungatan sa hinaharap. Natutunan nilang pahalagahan ang bawat sandali na magkasama, na kinikilala na sa kabila ng mga hamon ng nakaraan, ang tunay na pag-ibig at paggalang sa isa't isa ang matibay na pundasyon ng kanilang relasyon, tagumpay at kaligayahan. Sa nararapat na pagharap at pagdaig ng nakaraan, nakahanap sina Marcelo at Clara ng bagong pinagmumulan ng enerhiya at layunin. Nagpasya silang i-channel ang enerhiya na ito sa pagbabago hindi lamang sa kanilang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng ibang tao. Si Clara, kasama ang kanyang makataong pananaw at mahabagin na puso, ay nagsimulang magpatupad ng mga programang panlipunan sa mga kumpanya ni Marcelo, na tumutuon sa pagtulong sa mga mapagpakumbabang tao,
na makamit ang isang mas magandang buhay. Ang mga kumpanya ni Marcelo, na matagumpay na, ay nagsimulang isama ang mga halaga ng responsibilidad sa lipunan at komunidad. Gumawa si Clara ng mga programa sa pagsasanay at kwalipikasyon para sa mga kabataan mula sa mga komunidad na mahihirap, na nag-alok sa kanila ng trabaho at mga pagkakataon sa pag-unlad ng propesyonal. Naglunsad din siya ng mga hakbangin upang suportahan ang mga kababaihan sa mga mahihinang sitwasyon. Nag-alok sa kanila ng mga mapagkukunan at suporta upang muling itayo ang kanilang buhay. Si Marcelo, na inspirasyon ng positibong epekto ng mga inisyatiba ni Clara, ay higit na nakatuon ang kanyang sarili sa negosyo, ngunit may bagong pokus, ang kapakanan ng mga tao. Ipinakilala niya ang mas makataong mga patakaran sa trabaho, na tinitiyak na ang lahat ng empleyado ay may disenteng kondisyon sa pagtatrabaho at mga pagkakataon para sa paglago. Ang mga kumpanya ay umunlad sa ilalim ng bagong pamumuno na ito, hindi lamang sa pananalapi, kundi pati na rin sa mga tuntunin ng epekto sa lipunan. Ang tagumpay ni Marcelo at Clara ay hindi lamang limitado sa negosyo. Sa bahay, nag-umapaw ang kaligayahan. Sina Lucas at Sofia, ngayon ay isang mahalagang bahagi ng pamilya, ay lumaki sa isang kapaligiran ng pagmamahal, paggalang at mga pagkakataon. Naging mahusay sila sa paaralan at naging kasangkot sa mga aktibidad sa komunidad, na inspirasyon ng halimbawa ng kanilang mga magulang. Ang tawanan ng mga bata, pagtitipon ng pamilya, at mga sandali ng wagas na kagalakan ay naging karaniwan sa mansyon, na dating simbolo ng kalungkutan. Si Marcelo at Clara ay naging iginagalang na mga tao sa komunidad, na kilala hindi lamang sa kanilang tagumpay sa negosyo, kundi pati na rin sa kanilang pagkabukas palad at pangako sa kapakanan ng iba. Inanyayahan sila sa mga lektura, mga kaganapan sa komunidad at mga programa sa telebisyon, kung saan ibinahagi nila ang kanilang mga kwento ng pagtagumpayan at ang mga aral na natutunan sa daan. Ang pagmamahalan at pagsasama sa pagitan ni Marcelo at Clara ay naging isang buhay na halimbawa na may katatagan, suporta sa isa't isa at isang pangitain ng isang mas magandang kinabukasan. Posible na baguhin kahit ang pinakamahirap na sitwasyon sa mga pagkakataon para sa paglago at kaligayahan. Ipinakita nila na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa tagumpay sa pananalapi, kundi pati na rin sa positibong epekto ng isang tao sa buhay ng iba at ang kakayahang malampasan ang kahirapan ng may biyaya at dignidad. Kaya naman, si Marcelo at Clara ay namuhay ng buo at ganap na buhay, palaging nagpapasalamat sa pagmamahal na kanilang ibinahagi at sa kabutihang magagawa nila. Magkasama, bumuo sila hindi lamang ng isang imperyo ng negosyo, kundi pati na rin ng isang pamilya at komunidad batay sa mga halaga ng pagmamahal, paggalang at altruismo, na nag-iwan ng isang pangmatagalang pamana ng pag-asa at inspirasyon para sa lahat ng nakakakilala sa kanila. Ang pamana ng pag-ibig at katatagan. Ang kwento ni Marcelo at Clara ay naging isang tunay na alamat sa komunidad na kanilang tinitirhan. Imposibleng pag-usapan ang tungkol sa pagtagumpayan at pag-ibig nang hindi binabanggit ang mag-asawa na nagbago ng buhay ng sakit at kahihiyan sa isang kwento ng pagtubos at kaligayahan. Ang kanilang paglalakbay ay lumaganap na parang isang tanglaw ng pag-asa na nagbibigay inspirasyon sa lahat sa kanilang paligid na maniwala na ang kabaitan, pagtitiyaga, at pagmamahal ay tunay na malalampasan ang anumang paghihirap. Ang mansyon, na dating simbolo ng pang-api at kalungkutan, ngayon ay namumukod tanging sentro ng mga aktibidad sa komunidad at mga kaganapan sa Kawanggawa. Binuksan ni Marcelo at Clara ang kanilang mga pintuan sa komunidad, na nag-alok ng suporta at mapagkukunan sa mga nangangailangan ng tulong. Sa hardin na puno ng mga bulaklak, kung saan noon ay katahimikan at pag-isa lamang, ngayon ay may tawanan ng mga bata, masasayang kwentuhan at tunog ng musika at pagdiriwang. Nagsimula sila ng ilang mga programang pang-edukasyon at pagsasanay, na lumilikha ng mga pagkakataon para sa mga kabataan at matatanda na naghahanap ng bagong pagkakataon sa buhay. Si Clara, sa kanyang mapagbigay na espiritu, ay nagturo ng mga workshop tungkol sa pagpapalakas ng mga kababaihan, pagtuturo ng mga kasanayan na makakatulong sa mga kababaihan na maging malaya at makasarili. Si Marcelo, sa kabilang banda, ay nag-alok ng mentoring at pagsasanay sa negosyo,
na nagbabahagi ng kanyang kaalaman at mga karanasan upang sanayin ang mga magiging leader na nakatuon sa panlipunang responsibilidad. Lumaki ang mga ampon nina Marcelo at Clara, sina Lucas at Sofia, na napapaligiran ng kapaligirang ito ng pagmamahalan at paglilingkod. Sila ay naging mga buhay na halimbawa ng positibong epekto ng isang mapagmahal at matulungin na tahanan sa buhay ng isang bata. Si Lucas, na inspirasyon ng trabaho ng kanyang mga magulang, ay nagpasya na ituloy ang isang karera sa social work, na inyalay ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga mahihirap. Nakita naman ni Sofia ang kanyang hilig sa pag-aaral, naging guro at naging inspirasyon sa kanyang mga estudyante na maniwala sa kanilang mga pangarap at potensyal. Ang pamana nina Marcelo at Clara ay hindi lamang limitado sa kanilang komunidad. Ang kanilang kwento ay ibinahagi sa mga lektura, dokumentaryo at aklat na umaabot sa mga tao sa buong mundo. Ang bawat salaysay ng kanyang buhay ay nagsilbing isang makapangyarihang paalala na, anuman ang mga paghihirap na kinakaharap, posibleng mahanap ang panloob na lakas upang baguhin ang kapalaran ng isang tao at positibong makakaapekto sa buhay ng iba. Sa isa sa maraming pagpupugay na natanggap, inanyayahan sina Marcelo at Clara sa isang internasyonal na kumperensya tungkol sa pagkakawanggawa at responsibilidad sa lipunan. Doon, sa harap ng isang emosyonal na madla, sinabi ni Clara ang kanyang kwento, mula sa mga araw ng kahihiyan hanggang sa tagumpay ng pag-ibig laban sa puot. Si Marcelo, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsalita tungkol sa kahalagahan ng pagtingin sa kabila ng mga anyo at pagkilala sa tunay na diwa ng mga tao. Malinaw ang kanilang mensahe, ang tunay na pag-ibig, na sinamahan ng pasensya at kabaitan, ay may kapangyarihang pagalingin ang pinakamalalim na sugat at bumuo ng magandang kinabukasan. Hinikayat nila ang lahat na magsanay ng empatiya at pakikiramay, na inaalala na ang bawat maliit na pagkilos ng kabaitan ay maaring magpalitaw ng makabuluhang pagbabago sa buhay ng isang tao. Nang tuluyang magretiro sina Marcelo at Clara, nagpasya silang gumugol ng mas maraming oras sa paglalakbay at paggalugad ng mundo ng magkasama. Bumisita sila sa mga kakaibang lugar, natuklasan ang mga bagong kultura at dinala ang kanilang mensahe ng pag-asa at pagbabago. Sa bawat destinasyon, gumawa sila ng punto na makibahagi sa mga lokal na proyektong panlipunan, na nag-ambag ng kanilang oras at mga mapagkukunan upang makagawa ng pagbabago. Sa kanilang pag-uwi, nakita nilang mas masigla at puno ng buhay ang mansyon. Ang mga programa na kanilang sinimulan ay patuloy na umunlad, na pinamamahalaan ng mga taong naging inspirasyon ng kanilang pamumuno at pananaw. Ang komunidad ay patuloy na lumago at yumabong, isang buhay na patotoo sa pangmatagalang epekto nina Marcelo at Clara. At kaya, ang kwento nina Marcelo at Clara ay nabuhay ng higit pa sa kanila, na dumaraan mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon bilang isang kwento ng katatagan, pagmamahal at pagbabago. Nag-iwan sila ng isang legacy na hindi lamang isang serye ng mga tagumpay, ngunit isang kilusan ng kabaitan at pag-asa na patuloy na magbibigay inspirasyon at pagbabago sa buhay pagkatapos ng kanilang sariling buhay. Ang pagmamahalan at kabaitan nina Marcelo at Clara ay naging tanglaw sa lahat ng nagkrus ang kanilang mga landas, na nagpapaalala sa atin na gaano man kahirap ang kasalukuyan, ang kinabukasan ay laging mahuhubog ng pagmamahal, pasensya at bukas na puso. At kaya, ang kanyang kwento ay naging walang hanggan, hindi lamang bilang isang kagilagilalas na kwento, ngunit bilang isang buhay na patunay na ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa walang pasubali na pag-ibig at ang kakayahang baguhin ang sakit sa pag-asa.